Mga kasama, magkape muna kayo. Teka, anong ginagawa niyo sa bangkay? Bakit kinukuha niyo yan? Pwede bang manahimik kang matandang iskandalosa? Mga aswang kayo! Mga kasama, may aswang dito! Stormo ka talaga. Lumayas ka dyan. Huwag kang humarang sa daraanan namin. Ibalik yung bangkay ng pamangkin ko! Huwag niyo siyang kunin! Ay, matigas ang ulo mo, ha? Ikaw na ang uunahin kong kainin. Huwag kang lalapit sa akin, lumayo ka! Hi guys! Bitin ba kayo sa mga kwentong aswang? Ako nga pala si Miss Ami. Please subscribe to my channel, Miss Ami Aswang Stories. Matutuwa kayo sa mga kwentong aswang sa Miss Ami. Mag-comment kayo ha! Kita-kits! Sa mundong ito, tanging ang utang na loob lang ang isang bagay na hindi kayang bayaran ng pera, lalo na kung ang kabutihang nagawa sa iyo ay may kaugnayan sa iyong buhay. Napatunayan ko po yan sa aking naging karanasan, Sir Marvin. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Junel. Naninirahan hanggang sa kasalukuyan sa isang bayan dito sa Bicol. Hindi ko na lang babanggitin ang mismong bayan namin para na rin sa kapakanan ng mga taong naging bahagi ng aking karanasang maraming taon na ang nakakaraan. Nangyari po ang karanasang kong ito na may kaugnayan sa mga aswang noong 1990 at ako ay 30 anyos pa lamang. Bilang pinakabatang albularyo sa aming samahan, ako ang nautusang tugisin ang mga aswang na balbal. Ito ang uri ng aswang na kumakain ng mga patay na tao. Aling Dolores, ano nangyayari? Ano nangyayari dito? Aling Dolores, ano nangyayari dito? Bakit sumisigaw kayo? Yung bangkay ni Mildred. May mga aswang na kumuha sa bangkay niya. Hindi ko sila napigilan. Muntik na nga akong kainin ng baklang aswang na yon. Nasaan ba kasi si Jonel? Bakit hindi nagbabantay dito? Hindi naman nawala ang bangkay niya. Nandito pa din. Naalis lang ang takip ng kabaong. Maniwala ka sa akin. Hindi na yan ang aking pamangkin. Nakuha na siya ng 2 aswang at doon sa likuran dumaan. Isa ring albularyo at manunugis ng aswang si Mang Emilio. Para makatiyak siya na totoo nga ang sinasabi ni Inay, kumuha siya ng asin at sinabuyan ang bangkay na nasa loob ng kabaong. Nagulat silang lahat nang mabilis na nagbago ang bangkay ni Mildred. Naging isang malaking puno ng saging kaya nagkagulo na ang mga taong naroon. Kaagad silang naghanap sa paligid. Hindi nila alam na kanina pa ako nasa likuran ng bahay at nagtatago sa likuran ng malaking puno ng akasya. Nang malapit na roon ang mga aswang na may dala sa bangkay ng pinsan ko, hinarang ko na sila. Nagulat at natigilan ang 2 aswang nang makita ako. Isa sa mga yon ang pumasan sa bangkay ni Mildred at ang isa naman ay hinarap ako. Kanina, habang nakikipaglamay kayo sa patay, ay tinitingnan ko na kayo. Napansin ko na ang mga kakaibang kilos nyo, kaya lihim ko na kayong binantayan. Ngayon, ay nalaman ko na tama nga ang hinala ko. Hoy, Pogi. Kung ayaw mo magkasakitan tayo, huwag kang makialam. Hindi ako nananakit ng gwapong kagaya mo. Pwes, nananakit ako ng baklang aswang. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa yung paglapastangan sa bangkay ng pinsan ko. Pwes, kahit gwapo ka kung haharangan mo kami, lalapain kita at kapag patay ka na, kukunin ko pati ang buntot mo. Yan ang una kong kakainin. Hindi mangyayari ang gusto mo. Baklang maton, nakakadiri ka. Kaagad kong pinukol sa kanila ang sibat, pero kaagad na nakaiwas ang baklang aswang. Pero tinamaan sa tagiliran ang kasama niyang aswang. Nabitiwan tuloy niyon ang bangkay ng pinsan ko. Galit na sumugod sa akin ang baklang aswang. Mabilis siyang tumalon sa ere at nang mapatapat sa akin ay sinipa ako sa balikat. Natumba ako sa lakas ng sipa niya. Pero nang makita ko ulit na sasalakay siya, hinugot ko na ang itak sa bayna at iwinasiwas ko. Napaatras ang baklang aswang
pero natamaan pa rin siya sa braso. Hangal ka! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito sa akin! Papatayin kita! Ikaw ang unti-unting mamamatay dahil bentitado ang itak na to. Hindi nagagaling yung sugat mo. Kung ganon, bago lumala ang sugat na to at mamatay ako, tapusin na natin ang lamang to! Papatayin kita! Sa palagay ko, ay ikaw at ang kasama mo ang mamamatay dahil dumarating na mga kasamahan ko. Berto! Umalis na tayo dito! Hindi pa tayo tapos, Pogi! Babalikan kita! Hindi ako titigil hanggang hindi kita napapatay! Hindi kayo makakatakas! Hindi ako papayag! Muli kong sinugod ang baklang aswang pero humarang ang kasama niyang aswang na mayroon ng sugat sa tagiliran. Siya ang nakipaglaban sa akin kaya nagkaroon ng pagkakataong makatakas ang kasama niyang baklang aswang at natangay niyon ang bangkay ng pinsan ko. Hinabol naman siya ng mga taong dumating pero hindi na nila inabutan yon nang maglaho na yon sa kadiliman. Hindi naman nagawang makatakbo ang aswang na may sugat sa tagiliran kaya sa kanya naibuntun ang galit ng mga tao. Kaya naman itinali siya sa isang poste at sinunog ng buhay. Yan ang bagay sa mga halimaw na kagaya mo. Sana ay nakikita ito ng mga kasamaan mo para maging babala sa kanila. Pasensya na, Nay. Nakatakas ang isa niyang kasamahan at natangay niya si Mildred. Nay, bakit mo naman ako sinampal? Dahil yan sa kababayaan mo kaya nangyari yun sa pinsan mo. Kung nakabantay ka sana sa tabi ng kabaong niya, sana hindi magkakaroon ng pagkakataon ng mga aswang na yun na kunin ang bangkay ng pinsan mo. Nay, napansin ko ng dalawang yun. Hindi sila mapakali habang nasa lamay. Panay ang tingin nila sa paligid na parabang meron silang tinatanaw sa kadiliman. Kaya naisip ko na mag-ikot-ikot para sa gayon ay matiyak kung meron ngang aswang sa paligid. Noon naman nila ginawa ang balak nila. Tama si Junel. Nagpaalam siya sa akin kanina na mag-iikot lang sa paligid. Hindi ko rin naman inaasahan na habang naglilibang kami sa paglalaro ng baraha, papasok pala doon ang dalawang yun. Naging pabaya kayong lahat. Kahit alam nyo na dito sa bayan natin sa panahong ito, merong mga gumagalang aswang na balbal kapag merong patay na pinaglalamayan. Tama si Aling Dolores. Naging pabaya tayo. Pasensya ka na, Aling Dolores. Hindi ko rin naisip na may maliligaw na balbal dito. Liblib na baryo kasi ang lugar natin. Kaya maraming mga aswang ang dumadayo dito para mambiktima. Kasi alam nilang madali silang makakakilos dito. Kasi nga, wala pang mga kuryente dito. Puro gasera, solo at flashlight lang ang gamit natin. Ngayon, paano pa natin mababawi si Mildred? Baka hindi na natin siya makita kapag nakain na siya ng mga yon. Hindi na ako kumibo. Ayaw ko nang dagdagan ng sama ng loob ni inay. Paano nga ay hindi ko na rin kasi alam kung paano mababawi ang bangkay ng aking pinsan na si Mildred. Wala kasing nakakaalam kung nasaan ang bahay ng aswang na tumangay sa kanya. Kinabukasan, nang sumikat ang araw ay isinauli na lamang namin sa punerarya ang kabaong dahil hindi na yon magagamit. Nang makauwi na kami ni inay, nadatnan naming naroon sa bahay namin si Norman na isa ring manunugis ng aswang. Sinabi niya na mamayang hapon ay magkakaroon ng pagpupulong ang mga albularyo at manunugis ng aswang sa pangunguna ng pinuno namin na si Mang Emilio. Kaya ng hapon na yon, pumunta ako sa pulong. Hindi na malingid sa ating lahat ang mga nangyayari sa ating lugar. Dati ang mga aswang ay takot na takot makisalamuha sa mga taga rito. Ayaw na ayaw nila na may makakaalam na sila ay aswang. Palagi silang palihim kung sumalakay. Pero nang dumating dito ang mga aswang na balbal, kahit maraming tao sumasalakay sila. Tama si Mang Emilio, wala na silang takot. Kahit maraming tao ay nagagawa nilang sumalakay. Kagaya ng ginawa nila sa aking pinsan na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin namin alam kung saan dinala ng aswang na yon. Kaya nga ako nagpatawag ng pagpupulo ngayon para pag-usapan natin mga kasama ang bagay na yan.
Kailangan na natin pigilan at putulin ang kawalang hiyaan ng mga aswang na balbal. Dapat talaga kapag nakakahuli ng aswang, tiyakin na hindi na sila mabubuhay pa. Sunugin natin sila hanggang sa maging abo. Tama po yun. Hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong mabuhay kapag abo na sila. Janelle, bilang pinakabata sa ating samahan, ikaw ang napili ko na tumugi sa mga balbal. Hanapin mo sila kahit saan. Pumili ka ng mga makakasama mo. At yung may iwan naman ay makakasama ko para magbantay dito sa ating lugar. Sige, Mang Emilio. Ako nang bahala sa kanila. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para hanapin sila. Sige anak, gawin mo ang lahat para tugisin ang mga kampo ng kadiliman na yan. Iganti mo ang pinsan mo. At kung magagawa mo pa siyang mabawi at maiuwi dito ay gawin mo para mabigyan natin siya ng maayos na libing. Janelle, isama mo si Narda. Malaki ang may tutulong niya sa'yo. Isa rin siyang manunugis. Taga-kabilang baryo siya na sumapi na sa ating grupo. Nang ituro sa akin ni Mang Emilio si Narda ay napansin ko agad ang maamo pero seryoso niyang muka. Nakasuot siya ng jacket at nakasumbrero. Balingkinita ng kanyang katawan kaya sa tingin ko ay mahina lang siyang babae. Kahit sabihin pa na mukha siyang tomboy sa kanyang forma, sa pakiramdam ko ay wala siyang maitutulong sa amin. Kaya kaagad na akong nagpakita ng pagkadismaya kay Mang Emilio at sa mga naroon na kaharap namin. Pero babae siya, Mang Emilio. Delikado ang lakad na to. Dahil kung makikita namin ang lungga ng mga balbal, ay papasukin na namin. Kahit tsak na magkakaroon ng labanan. Parang sa tono ng pananalita mo, hindi ko makakayang lumaban ha. Iniisip mo ba na hindi ko kaya ipagtanggol ang sarili ko? Hindi naman sa ganun, Narda. Kaya lang, ayoko naman na mapasubo ka sa mapanganib na laban. Baka maging sagabal ka lang sa amin. Hindi mo naman ako lubusang kilala. Paano mo nasasabi mga bagay na yan? Hindi ko papasukin ang pagiging manunugis ng aswang kung magiging pabigat lamang ako sa mga kasamaan ko. Oo nga naman, Janelle. Wala kang dapat ipag-alala kay Narda. Kung pamilyar sa iyo ang manunugis na mandalaso ng aswang. Mandalaso ng aswang? Siya yun. Parang narinig ko na nga yun. Baka nga mas marami pa akong karanasan kaysa sa'yo eh. Ilang beses ka na bang nakaengkwentro ng aswang? Ha? Ilang beses pa lang eh. Kasi nga, iniiwasan nila ako kaya ganun. Kung ganon, huwag kang magyabang sa akin. Dahil maraming ulit na akong humarap sa panganib para kalabanin ang iba't ibang uri ng mga aswang. Nagulat ako nang biglang hubarin ni Narda ang suot niyang jacket at ang sando na natira sa kanyang katawan ay itinaas niya din. Nakita ko ang maraming pilat sa iba't ibang bahagi ng katawan at braso niya. Tanda ng mga kalmot ng matatalim na kuko at pangil ng mga aswang. Dahil doon ay parang napahiya ako kaya nang umupo na ulit si Narda at isuot ang jacket, hindi na ako tumutol na isama siya sa grupo namin. Anong oras tayo aalis para simulang hanapin ang mga aswang na yun? Pagkatapos ng pulong natin, pwede na tayong lumakad habang may liwanag pa. Para mauna nating galugarin itong ating baryo. Kukunin ko lang ang aking mga kagamitan. Sa sitwasyon natin ngayon, bilang manunugis ng aswang, hindi ka dapat maging pabaya. Dapat palagi kang handa. Dahil ang mga aswang para mga magnanakaw na sumasalisi sa panahong hindi ka nakahanda. Dapat palagi kang may dalang armas. Oo, alam ko yon. Meron akong dala. Nandito sa baywang ko. Benditado ang patalim na to. Palagi ko itong dala kahit saan naman ako magpunta. Mabuti naman kung ganon. Mang Emilio, hihingi po ako ng pabor. Kapag umalis kami ni Narda, hindi ko alam kung makakauwi kami kaagad. Baka pwedeng pakibantayan si inay kasi nakita niya mga aswang. Baka siya naman ang balikan. Oo, Janelle. Walang problema. May mga kasama na tayo na magbabantay sa bahay niyo. Mag-iingat kayo ni Narda. Matapos ang aming pulong ay umuwi na kami ni inay. Pumasok ako sa aking kwarto at kinuha ko doon ang mga kagamitan ko sa panggagamot. Kasama na doon ang buntot pagi at ang benditadong tubig dahil alam kong mabisa ang mga iyon laban sa mga balbal. Inilagay ko iyon sa isang maliit na bag. Nagdala din ako ng asin na nakalagay sa plastic. Nang lumabas ako ng bahay,
Naroon na ang 2 kasama namin na magbabantay sa aming bahay. Naroon na din si Narda at ang 2 pang makakasama ko sa paghahanap sa mga aswang. Narda, ano yung ibinubuhos mo sa talim ng itak mo? Itong lason na ginagamit ng tatay ko sa palayan niya pamatay ng mga dagat kulisap. Napakatapang nito. Kaya kapag nasugatan ka ng itak ko, unti-unti kang mamamatay dahil sa pagkalat ng lason sa katawan mo. Hindi pala nabindisyon na ng itak na yan? Oo, hindi ito binditado. Kaya nga lason na lang ang nilalagay ko eh. At bukod sa lason, meron din akong dalang asido na nagagamit ko sa gipit na sitwasyon. Ibang klase ka rin talaga, no? Kakaiba ang mga kagamitan mong panlaban sa mga aswang. Kaya pala tinawag kang manunugis na manlalaso ng aswang. Oo, epektibo naman ang mga to eh. Ilang beses ko nang nasubukan sa mga aswang. Kahit gumaling kagad ang sugat nila, manghihina naman sila dahil sa laso na kumakalat sa kanilang dugo. Pero may tanong ko lang ha, kasi hindi ka pang karaniwang babae. Yung iba kapag marinig lang ang aswang, natatakot na. Pero ikaw, tinutugis mo pa sila. Noon, takot din ako dati. Pero pinatay ng aswang ang mga magulang ko. Kaya sa kagustuhan kong makaganti, nagsanay ako kung paano sila labanan. Kaya ngayon, habang meron akong buhay at lakas, hindi ako titigil sa pagtugis sa kanila. Nakaganti ka na ba sa mga aswang na pumatay sa mga magulang mo? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Sabi mo, marami ka ng aswang na napatay. Eh kasi nga, hindi ko naman kilalang aswang na pumatay sa kanila. Kaya umaasa ako na sa bawat aswang na napapatay ko, may gaganti ko na sila. Halika na, umalis na tayo habang may liwanag pa. Baka kung saan pa mapuntang usapan natin eh. Sumang-ayon naman sa sinabi ni Narda. Matapos kaming magpaalam kay inay ay umalis na rin kami. Una naming ginalugad ang paligid ng aming baryo, lalo na yung mga bahay na wala nang nakatira dahil umalis na sa aming baryo sa takot na mabiktima ng aswang. Pati ang mga kubo na nasa gitna ng mga palayan ay pinasok din namin, pero walang bakas na mga aswang kaming nakita sa mga lugar na yon. Hanggang sa mapadaan kami sa tapat ng sementeryo. Oh, anong tinitingnan mo dyan, Junel? Naisip ko lang, hindi ba ang mga aswang na balbal ay mga taong patay na ang gustong kinakain nila? Hindi kaya dito lang sila nakatira sa sementeryo para nababantayan nila kapag mayroong mga bagong inililibing? Parang may punto ka nga dyan. Pwede nga na nasa paligid lang sila. Tayo na. Tingnan natin sa loob ng sementeryo. Malawak na rin ang sementeryong to. Halos lahat na yata ng namamatay sa bayang to dito na inililibing. Kaya halos patong-patong na mga nicho dito. May tao. Ayun siya oh. Parang papalabas ng sementeryo. Kuya, pwede magtanong? Oh, bakit tumakbo? Nakakatakot ba ang mga mukha natin? Abay parang kriminal na natatakot sa pulis ha? Hoy! Huwag kang tumakbo! May tatanong lang kami sa'yo! Tayo na mga kasama. Ibang pakiramdam ko sa taong yan. Habulin natin siya. Baka isa siya sa mga hinahanap natin. Nagmamadali nga kami na sinundan ang lalaki. Hinabol namin siya. Nagmamadali siyang tumakbo sa mga masisikip na daanan sa pagitan ng mga nicho. Kaya ipinasya namin ni Narda na maghiwalay kami ng direksyon na pupuntahan para mahuli namin ang lalaking tumatakas. Isang lalaki ang sumama sa akin at isa rin ang sumama kay Narda. Pinasok namin ang mga pagitan ng mga nichong naroon hanggang sa makarating kami sa dulo. Doon ay nasukol namin ang lalaki at tama nga ang kutob ni Narda. Isa nga siyang aswang. Sabi ko na nga ba't isa kang halimaw eh. Hindi ka tatakbo kung wala kang kasalanan. Pinagod mo kami ha. Kumanda ka sa amin ngayon. Papatayin kita! Mag-ingat ka, Junel. Hindi balbal ang isang yan. Pambihira. Nagawa niyang iwasan ng mga pag-atake ko. Hindi ako ba ng aswang kagaya ng inaakala mo? Ikaw naman ang umanda sa akin ngayon. Bibigyan kita ng leksyon. Sige, kami ang harapin mo. Ang mga inosente lang naman ang nakakaya niyong biktimahin at patayin, di ba? Mayabang ka! Hambog! Takot naman kayo sa mga taong alam niyong lalaban sa inyo. Patayin na natin ang halimaw na to! Magkakasabay nga naming sinugod ang aswang.
Sunod-sunod ang ginawa kong pagtaga ng hawak kong itak. Siguro ay alam niya ang bisa ng hawak kong sandata, kaya naman panay ang pag-ilag niya. Hindi rin niya magawang makaganti dahil inaatake din siya ni Narda at ng dalawa pa naming kasama. Walang nagawa ang aswang kung hindi umilag. Nang maramdaman niya na dehado siya sa labanan, kaagad siyang tumalon sa ibabaw ng 3 patong na nicho tapos ay muling umangil. Pero sinibat siya ng isa sa aming kasama at nasugatan siya sa tagiliran. Dahil doon, tumakbo siya palayo. Sugatan na siya! Hindi na siya makakalayo. Sundan natin! Sa bandaron, doon siya pumunta. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Nawala nga yung hinahabol natin pero meron naman ditong balbal na naghahapunan. Kaya pala nangangami bulok dito. Ang balbal pala may kagagawan. Inilabas sa kabahong ang patay. Hindi lang patay ang kinakain niya. Pati ang tuta na yan, tingnan mo. Parang nakagat niya na kasi duguan na. Dinidilaan niya yun habang hawak-hawak. Parang yan yata yung balbal na tumangay sa bangkay ng pinsan ko. Tapusin na natin ang isang to. Tayo na! Paligiran natin ang nakakagiring aswang na to! Kaagad na binitiwan ng balbal ang bulok na hita ng tao na kinakain niya. Tapos ay hinarap niya kami. Kagaya ng ibang mga aswang, mabilis ding kumilos ang mga balbal, lalo na nga kung sila ay nagagalit. Ayaw na ayaw kasi nila na naiistorbo sila sa pagkain nila. Lalong pinahaba ng balbal ang mga matutulis at matitigas nilang mga kuko at pangil. Nang makalapit siya sa isang kasama namin ay kaagad niyang kinalmot. Bumaon sa balikat ni Simeon pababa sa likod ang maruming kuko ng balbal. Kaagad siyang nanghina at napaupo. Huwag ka nang kumilos, Simeon, para hindi natuloy ang magdugo ang mga sugat mo. Kami na ang bahala sa aswang na to. Dahil paglaso ng maruming kuko ng balbal. Kaya mag-ingat tayo. Ayan na naman siya. Susugod na naman siya. Sige, ako nang bahala sa kanya. Baka ito na ang kumain sa pinsan ko. Kailangan ko siyang maigante. Humanda ka sa akin! Ah! Mas madali natin siyang matatalo kung hindi siya makakakilos ng mabilis. At magagawa lang yun kapag ang mga paa niyang aatakihin natin. Sabay tayo, Junel! Oo, tapusin na natin to! Gamit ang benditadong itak ko at ang itak ni Narda na may lason na sugatan namin ng balbal. Dahil doon ay unti-unti niyang ininda ang mga sugat niya hanggang sa hindi na ito makalaban. Parang nawalan ng lakas ang mga paa nito. Napaluhod na lang sa harapan namin ang balbal, kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Tinaga ko siya sa liig hanggang sa maputol iyon. Nang gumulong na sa lupa ang pugot na ulo niyon, napunta sa kinaroroonan ng tuta na kulay puti. Naawa ako nang makita ko ang sugat ng tuta, parang hiniwa ng kuko ng balbal. Anong gagawin mo sa tuta na yan? Iuwi ko. Kawawa naman siya, oh. Sugatan siya. Bakit mo yan iuuwi? Baka nga alaga yan ng aswang eh. Baka yan pang pumatay sa'yo kapag gumaling na mga sugat niyan. Hindi naman siguro. Nakita mo naman, di ba? Hawak siya ng balbal at dinidilaan na, di ba? At saka huwag mong kalilimutan ng mga manunugis at albularyo tayo. Alam na natin kung anong mga paraan ang gagawin nila. Sige, ikaw ang bahala. Gusto mo siyang alagaan, di gawin mo. Pwede na tayong bumalik sa bahay. Napatay na natin ang balbal. Kailangan na nating magamot ang sugat ni Simeon at ganun din ang tutang to. Pero unahin na muna nating ayusin tong kabaong at itong katawan ng balbal. Bago nga kami umalis sa sementeryo ay ibinalik namin sa loob ng nicho ang kabaong kung nasaan naroon ang nabubulok na bangkay. Inilagay na rin namin doon ang bangkay ng balbal. Sa totoo lang, ilang beses kaming sumuka sa sobrang baho ng nabubulok na bangkay ng tao. Pero pinilit pa rin namin iyong ayusin at dahil wala kaming dalang simento, itinambak na lang namin sa butas ng nicho ang malalaking mga bato na naroon para tuluyan iyong maisara. Matapos ay umuwi na kami. Dumiretso kami sa bahay ni Mang Emilio.
Ang ibig niyo bang sabihin ay napatay niyo na ang balbal? Oo, Mang Emilio. Kaya lang, nasugatan tong si Simeon. Malalim ang mga naging sugat niya na likanan ko ng balbal. Para siyang hiniwa ng matalim na kutsilyo. Mang Emilio, meron pa ba kayong langis dyan na may kasamang dinikdik na daon ng suha? Yun ang magandang ipahid sa mga ganitong sugat para lumabas ang kamandag. Aba, meron. Sandali at kukunin ko. Tama ka, Narda. Pati tong si Palaboy, kailangan magamot. Mapahira ng langis ang sugat. Sinong Palaboy? Itong tuta. Wala nang uuwian kasi Palaboy na nga. Kaya ampunin ko na. Oh, eto na ang langis. Di lang dahon ng suha ang sangkap niyan. Meron din niyang bawang at asin. Kaya kahit kamandag ng aswang ay makakaya niyang palabasin. Salamat, Mang Emilio. Simeon, medyo mahap dito Tiisin mo lang. Ang mahalaga, ligtas ka at maalis sa katawan mong mikrobyong dulot ng maruming kuko ng balbal. Nang buhusan nga ni Narda ng langis ang sugat ni Simeon ay bumula iyon. At di nagtagal, naging kulay itim ang mga dugong lumabas sa sugat ni Simeon. Kaagad iyong pinunasan ni Narda ng pulang damit. Nang makuha na ang lahat ng maitim na dugo sa sugat ni Simeon, sinunog namin ang damit. Tapos ang tuta naman ang ginamot ko. Pero kasabay niyon ay nagsagawa kami ng ritual na balutin ng kabutihan ang puso at isipan ng tuta. Matapos niyon ay tinalian ko na ng malinis na tela ang sugat niyon. Uuwi na sana ako nang muling humirit pa si Mang Emilio. May hingin sana akong pabor mga kasama. Tulungan niyo akong hulihin ang aswang na nanliligaling sa aking pamangkin na si Cristina. Buntis ba ang pamangkin mo, Mang Emilio? Hindi siya buntis. Dalaga pa siya. May aswang na nanliligaw sa kanya. Ayon sa ina ni Cristina, na pinsang ko naman ay kung ano-anong kakatwang nangyayari kay Cristina kapag sumasapit na ang gabi. Mahirap nga ang ganun, Mang Emilio. Sige, puntahan na natin ang pamangkin mo. Kasi gabi naman na Mabuti na yung nakahanda tayo sakali magpakita nga ulit ang aswang na yun. Nagpunta nga ang grupo namin sa bahay ni na Cristina. Nang makausap namin siya ay nalaman namin na tuwing sasapit ang gabi, parang nakakarinig siya ng boses ng isang lalaki na tumatawag sa kanyang pangalan. Kasunod niyon ay parang nawawala na siya sa sarili niya. Wala na siyang matandaan sa kanyang ginagawa. Mabuti na lang at napipigilan siya ng kanyang mga magulang kaya hindi siya nakakalabas ng bahay. Itinatali siya sa kanyang higaan. Kapag nanumbalik ang kanyang kamalayan, nagtataka siya kung bakit nakatali ang mga kamay at paa niya sa papag. Mayroong mga aswang na may kakayahang gamitin ang kanilang boses para makontrol ang isip ng mga taong gusto nilang biktimahin. Gumawa na tayo ng plano habang maaga pa. Para kung sakaling bumalik ang aswang na yun, ay alam na natin ang gagawin. Cristina, tuwing anong oras ba nangyayari ang bagay na yun sa'yo? Kapag nagsimula na po ako matulog at ipinikit ko na ang aking mga mata, di magtatagal. Naririnig ko ng boses niya na tinatawag ako. Tapos wala na akong maalala sa aking ginawa. Kung ganon, ay hindi dapat malaman ng aswang na marami tayo dito. Baka hindi yun magpakita. May naisip na akong paraan. Kami na lang ni Nardang maiiwan dito kasama ni Cristina. Yung iba, doon na lang sa katabing bahay nila. Doon na lang kayo mag-istambay. Ano bang plano mo sakaling bumalik nga ngayon ang aswang na yun? Ipinaliwanag ko kay Narda ang gagawin. Kaya nagsuot sila ni Cristina ng magkakulay na duster. Tapos ay magkatabi silang nahiga ni Cristina sa papag. Pero itinali namin ang mga kamay at paa ni Cristina para hindi siya makaalis doon habang sinamang Emilio at ang iba pa ay lumipat sa katabing bahay. Nabigo kami noong unang gabi. Hindi nagparamdam ang aswang. Pero nang sumunod na gabi ay dumating ang pagkakataong hinihintay namin. Napapaidlip na sana kami ni Narda nang maramdaman niya na nagpipilit bumangon si Cristina. Kaya iyon na ang hinihintay namin. Kinalas ni Narda ang mga tali sa kamay at paa ni Cristina. Kaya bumangon iyon at naglakad ng tulog. Lumabas ng bahay at nagpunta sa kakahuyan kung saan dalawang lalaking aswang ang naroon.
Hindi nila alam na nakasubaybay kami. Christina, lumapit ka dito. Ganyan nga. Sige, lapit pa. Halika dito, Christina. Sumunod ka sa iyong Panginoon. Nandito na ako, Panginoon. Anong gusto mong gawin ko? Sumama ka sa isa sa aking mga alagad. Gusto kanyang maging asawa. Ikaw ang magiging ina ng mga darating na salinlahi ng mga aswang. Gagawin ko ang gusto mo, Panginoon. Alis na ako, Goryo. Ikaw na ang bahala sa kanya. Magkita na lang tayo mamaya. Nagawa ko na ang gusto mo kaya magpakasaya ka. Kayo pala ang aswang na nanliligalig kay Christina. Hindi na kayo makakatakas ngayon. Hindi nyo magagawa ang gusto nyo. Umanda kayong dalawa ngayon. Nandito na naman ang mga pakialamero ito. Iwanan mo na ang babaeng yung Goryo. Lumaban tayo sa kanila at kapag nagkaroon ng pagkakataon, tatakas tayo. Kaagad nga na sumugod ang dalawang aswang, pero ang grupo ni Mang Emilio ang sinalakay nila. Nagawang makatakas ng isa dahil nakatalon ito ng mataas matapos na sipain si Mang Emilio. Bago naman makatakbo ang isa, napaligiran na namin siya. At dahil wala na doon ang aswang na kumokontrol sa isipan ni Christina, nagising na siya. Nang makita ang aswang ay itinulak niya yun dahil doon nagkaroon kami ng pagkakataon na sibatin ang aswang at napatay iyon. Nanghihinayang lang kami dahil nagawa pang makaalis ng isang aswang bago kami nakalapit kay Christina. Kaya makalipas ang mahabang oras, narinig na namin ang pagtilaok ng manok. Mang Emilio, magpapaalam na ako sa inyo. Uuwi na muna ako. Baka kasi naiinip na si inay. O sige, umuwi ka na para makapagpahinga naman ang mga kasama natin na nagbabantay dun sa inyo. Maraming salamat ha. Natapos na rin ang problema ni Christina. Magkakasama po tayo sa grupo. Kaya kailangan nating magtulungan. Problema ng isa ay problema ng lahat. Uwi na po ako. At itong tuta ko gusto na rin magpahinga. Matutuwang inay mo. Kahit maaga kang umuwi, may maganda namang nangyari sa mga nilakad natin. Oo nga Salamat din sa tulong mo. Ikaw, saan ka ba tutuloy ngayon? Para din ako yung tuta mo palaboy din ako. Kung saan ako abuti ng gabi, doon na ako nakikitulog sa mga kakilala ko. Malayo pa kasi kung uuwi ako sa amin. Sa kabilang baryo pa yon. Pero papasikat naman ang araw. Kaya kung saan ako pwedeng magpahinga, doon na lang ako. Sumama ka na lang muna sa akin. Doon ka na mag-umagahan. At pwede ka din doon matulog para makapagpahinga ka. Huwag na, nakakaya naman. Huwag ka nang mahiya. Dapat lang naman akong tumanaw ng utang na loob sa iyo Tinulungan mo ako makaganti sa balbal na yun. Kaya halika na. Sumama ka na sa akin. Naku, huwag ka nang tumanggi, Narda. Minsan lang maghihiya ng babae yan si Jonel. Sumama ka na sa kanila. Sige. Hindi ako tatanggi sa alok mo, Junel. Sumama nga sa akin si Narda nang umuwi ako. Nagulat pa si inay nang makita kaming magkasama. Pero nang malaman niya ang nangyari ay natuwa siya. Kaya naman nagluto pa siya ng dagdag na pagkain namin para sa agahan. Tinulungan naman siya ni Narda kaya madaling nakapaghanda ng agahan at matapos niyon ay sabay-sabay na kaming kumain. Habang kumakain kami, ikinuwento namin ni Narda ang lahat ng nangyari. Pansin ko na masaya si inay habang kausap si Narda. Dito ka na matulog, Narda. Mahirap na umuwi ka pa sa inyo ngayon. Puyat ka. Kung wala kang dalang damit na bisa, pahihiramin kita. Marami akong damit na kakasya sa iyo. Nako, maraming salamat po, Aling Dolores. Napakabait niyo naman pala. Abay, dahil sa iyo kaya nakaganti ng pamangkin ko sa balbal na yon. Dapat lang nagantihan ko yon ng kabutihan. Yun nga ang sinabi ko sa kanya, Nay. Kaya nga isinama ko na siya dito. Ayun bang tuta na dala mo? Kumain na ba yun, Junel? Hindi pa, Nay. Mula nang malagyan ng gamot ang sugat niya, naging matamlay na siya. Malalim ang sugat niya sa tagiliran Nandun sa ginawa kong tulugan niya, nagpapahinga na. Magbabalik din ang sigla noon kapag nakabawi ng lakas. Nataranta siya kanina nang mabuhusan ng langis. Maapdi kasi yun siya nga pala, Narda.
Kung gusto mong maligo, ipag-iigib kita ng tubig sa poso. Ay naku, mamaya na lang pagkagising ni Narda. Pagod at puyat kayo. Baka mapasmang katawan nyo kung maliligo kayo. Sumang-ayon naman si Narda. Kaya matapos kaming kumain ng agahan, kumuha ng malinis na duster si inay at ipinahiram kay Narda. Natulog na siya sa kwarto. Nagtuloy naman ako sa kwarto ko at nagpahinga na din. Mahabang oras ang lumipas. Nagising ako, nag-igib ako ng tubig sa poso at dinala yon sa aming banyo. Dinagdagan ko na dahil balak ko ring maligo pagkatapos ni Narda. Nang mapuno ko na ang 2 tapayan ay nauna nang naligo si Narda nang magising siya. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya na suot ang isa pang damit ni inay na ipinahiram sa kanya. Nakalugay na ang mahabang buhok at nakasampay sa balikat ang tuwalya. Nakita niya na nakatitig ako sa kanya kaya marahan siyang lumapit sa akin at bahagyang idinikit ang daliri niya sa ibabaw ng ilong ko. Hoy, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? May dumi ba ako sa mukha ko? Miss, sino ka? Nasaan na yung kaibigan ko? Anong sino ako? Nagpapatawa ka ba? Inilugay ko lang ang mahaba kong buhok, hindi mo na ako nakilala. Maganda ka pala kapag nakalugay ang buhok mo. Babaeng babae ka kung tingnan. Hindi ka tulad kanina na naka-jacket ka at yung buhok mo nakatago sa loob ng sombrero mo. Para kang tomboy. Naku hindi ako ganun. Porke ba malakas ang loob ko na lumaban sa mga aswang at nakakaya kong gawain ng isang lalaki, tomboy na. Ganun ba? Mali pala yung iniisip ko eh. Meron ka na bang pamilya? Ibig kong sabihin, asawa? Wala pa. Wala kasi nagkamali sa akin eh. Natatakot siguro. Kasi nga, palagi ako may dalang itak na panlaban sa aswang. Kaya pala tumanda kang dalaga? Asos! Grabe ka makapagsalita, Narda. Ikaw nga din tumanda kang binata. Hanggang ngayon, wala kang ipinakikilala sa akin. Talaga po, Aling Dolores? Hindi pa rin nagkakaroon ng nobyo itong si Jonel? Totoo yan, Narda. Ikaw nga lang ang babaeng isinama dito ni Jonel. Ikaw lang din ang kauna-unahang babaeng makikitulog dito sa amin. Maliban sa pinsan niyang si Mildred. Grabe ka naman, Nay. Pambasag ka ng trip eh. Ibinisto mo pa ako kay Narda. Napatawa na lang sina inay at Narda sa sinabi ko. Nang muling sumapit ang dilim, sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Nagkakatuwaan pa kami dahil palabiro din pala si Narda. Hindi nagtagal, naputol ang katuwaan naming tatlo nang marinig namin ang pag-ungol ng tuta at kasunod niyon ay umalulong iyon. Kaya nagmamadali akong pinuntahan ng tuta at nakita ko na nakatingin siya sa siwang ng bintana. Nang lumapit sa akin sina Narda at inay, nagtaka rin sila at napatingin sa bintana. Nang makita ni Narda ang reaksyon ng tuta, kaagad niyang dinampot ang kanyang itak. Mukhang sa kilos ng tuta mo, meron siyang kinatatakutan na nasa paligid lang. Nakakaramdam siya ng panganib. Kung ganun, ay hanapin natin sa paligid ang kinatatakutan niya. Baka may aswang na naman. Huwag ka lang magpahalata na alam natin na nasa paligid siya. Kunwari wala kang alam, kaya kakausapin mong tuta. Tapos harangan mo ng pulang tela ang kinalalagyan niya para makita ng matatalas sa mata ng aswang. Meron akong pulang damit. Sandali at kukunin ko. Ako naman lalabas ng bahay. Doon ako sa likuran lalabas. Kapag sumigaw ako, lumabas ka na rin sa pintuan. Diyan ka naman sa harapan dumaan. Sige, alam ko ng pinaplano mo. Nang iabot nga sa akin ni inay ang pulang damit ay nilapitan ko ang tuta sa kanyang kinahihigaan at kinausap iyon na kunwari ay wala akong alam sa nangyayari. Iniharang ko sa kanya ang pulang tela habang ang aking mga mata ay nakatingin kay Narda. Nakita ko na pumunta na siya sa gawing kusina. Si inay naman ay nanatili sa aking tabi. Sinenyasan ko si inay na siya na ang humawak ng tela at marahan kong hinawakan ng itak. Nang marinig ko na sumigaw na si Narda, nagmamadali akong lumabas sa pintuan kagaya ng sinabi niya. Dala ko ang flashlight nang lumabas ako. Kayo niyo, aswang. Tumakbo sa likuran ng bahay niyo.
Habulin mo. Sasalubungin kita dito sa kabila. Sige Narda, mag-iingat ka. Nawala ang aswang. Nasaan na siya? Nilinlang lang niya tayo. Isang beses pa nating ikutin ang bahay ni Junel. Bilis! Sige, magsalubong ulit tayo. Mabilis nga ang naging kilos naman ni Narda. Muli naming inikot ang aming bahay. Naramdaman ko na mayroong malamig na hangin na sumalubong sa akin. Kaagad kong naramdaman ang kilabot. Tapos ay naramdaman ko na may mahapdi sa aking braso. Nang umagos ang dugo, saka ko lang nalaman na sinalakay na pala ako ng aswang nang magkasalubong kami. Kaya napalingon ako sa likuran. Pagharap ko ay si Narda na ang aking nakita. Kinawakan ko ang braso kong may sugat. Napabuntong hininga ako. At muli kong tinanaw ang direksyon kung saan siya tumakbo. May sugat ka. Nakita mo bang aswang? Napakabilis niya na parang hangin eh. Hindi ko na agad nalaman na siya pala yung nakasalubong ko na. Malayo na siya nung maramdaman ko may sugat ako. Yun ang aswang hangin. Sadyang mabilis nga siya, matatalas ang kuko. Unti-unti niyang pinapatay ang nagiging biktima niya sa pamamagitan ng paghiwa ng kanyang kuko sa katawan ng biktima niya. Kapag marami ng sugat ang biktima at nanghihina na, ay saka lang niya kakagatin. Kung ganun, ay natutuwa pala siya habang unti-unting pinahihirapan ng biktima niya. Mayroon palang sadis ng aswang. May magagawa ba tayo para pigilan siya? Hindi ba sinabi mong marami ka ng karanasan sa labanan? Ibig sabihin, alam mo na ang pangontra dito. Oo, alam ko kung paano siya labanan. Paano natin lalabanan ng aswang na sing bilis ng hangin na kagaya niya? Sa pamamagitan ng sarili mong dugo, Junel. Hindi mo siya makikita sa ngayon kasi wala tayong palatandaan kung nasan siya. Pero kapag ang dugo mo dumikit na sa kanyang katawan, kahit anong bilis niya, makikita na natin siya dahil sa mga dugo na yon. Tama ka nga. Naiintindihan ko ang sinabi mo. Sige, alam ko nang gagawin ko. Kasunod niyon ay humarap ako sa direksyon kung saan nagpunta ang aswang kanina. Ibinaba ko ang kamay ko na may hawak na itak. Kaya ang sugat sa braso ko na patuloy na nagdurugo, umagos pababa ang dugo patungo sa hawak kong itak. Kaya nang muling sumalakay ang aswang, naramdaman ko ang hangin habang winasiwas ko ang hawak kong itak para tagain siya. Pero kagaya nung una, nakailag uli siya. Muli akong nasugatan dahil sa kalmot ng aswang. Nang tingnan ko si Narda, bumagsak din siya dahil inatake din pala siya ng aswang. Narda, may sugat ka sa balikat. Ayos ka lang ba? Oo, buwiset. Inabot din ako ng matatalim niyang kuko. Sundin mo lang ang sinabi ko. Walang hiya ka talagang aswang ka. Sige, lumapit ka sa akin. Natutuwa ka ba ha? Nakikita mo nahihirapan ng mga kalaban mo bago mo patayin. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Huwag mong sirain ang konsentrasyon mo. Kaya na naman siya. Nararamdaman ko na paparating ang malakas na hangin. Nandito nga siya, pero hindi ko makita. Ayaw lumaban ng harapan ng duwag na to. Parang akong tumatagas sa hangin eh. Hindi ko maramdaman na mayroon akong tinatamaan kahit isang beses lang. Aray ko! Walang iya. Ang dibdib ko naman ang kinalmot niya. Junel, umarap ka nga sa akin. Dalian mo! Bakit naman? Anong gagawin mo? Nagulat ako nang halikan ni Narda ang aking dibdib. Ang dugong umaagos doon ay sinipsip niya. Nang mapuno na ang kanyang bibig, tumalikod siya sa akin. Nagdikit ang aming mga likuran. Kaya nang muli naming maramdaman ang kakaibang hangin, iwinasiwas ko ang aking itak at si Narda naman ibinuga ang dugo na nasa kanyang bibig. Eksaktong tinamaan sa dibdib ang aswang kaya malinaw na nakita na namin siya. Kaya nang muling sumugod ang aswang, nagulat siya nang tagain ko siya at tamaan ang kanyang kamay. Naputol ang kamay ng aswang. Gumagalaw pa iyon nang bumagsak sa lupa. Gulat na gulat ang aswang nang matigilan at mapatingin sa amin ni Narda. Ngayon ay patas ng laban, aswang. Ikaw naman ang pahihirapan namin. Puputulan kita ng paa nang hindi ka na makatakbo ng mabilis. Yan! Ang galing mo, Narda. Ang talim ng itak mo. Naputulan mo ng paa ang aswang. Mamaya mo na ako purihin. Huwag na natin siyang bigyan ng pagkakataong makabawi. Tapusin mo ng halimaw na yan! Sige, sa palagay ko ay magiging madali na to. Kasi wala na siyang mga kamay at paa. Tatapusin ko na siya. Bakit biglang nawala? Nasa likuran mo siya, Junel! Lumayo ka sa kanya!
Kakagatin ka niya! Walang hiya ka! Wala ka ng isang paa at isang kamay! Ay nagawa mo pang kumilos ng mabilis! Hindi na ako magpapabaya pa! Mabilis akong nakalayo sa aswang kaya hindi niya ako nakagat. Tapos ay sinaksak siya ni Narda mula sa likuran. Tumagos sa dibdib ng aswang ang itak ni Narda kaya sinamantala ko na rin iyon. Tinaga ko ang leeg ng aswang para tuluyang tapusin ang buhay niyon. Nang hugutin ni Narda ang itak sa katawan ng aswang, bumagsak yun. Saglit na nanginig ang buong katawan bago tuluyang mamatay. Kasunod niyon, nanlambot na at napaupo si Narda. Kaagad ko siyang nilapitan at hinawakan sa kamay. Natalo natin siya. Salamat sa mga ginawa mo. Sa susunod na pagkakataon, kapag may nakaharap akong ganyang klase ng aswang, alam ko na ang gagawin ko. Tatandaan mo palagi, kapag nasa oras ka ng labanan, hindi ka pwedeng magpabaya kahit saglit. Buhay mong nakataya. Sinuwerte lang tayo ngayon. Pasensya ka na. Hayaan mo, sa susunod, hindi na ako magiging kampante. Hanggang nakatayo pa ang kalaban, hindi ko titigilan. Tsaka pala, salamat. Parang nawala ng kamandag ng aswang sa sugat sa dibdib ko eh. Nadampian na ng labi mo. Uy, Junel wag mong bigyan ng mali siyang ginawa ko. Naisip ko kasi kung sa wasiwas mo lang ng itak padadaanin ng dugo, tad-tad na tayo ng sugat bago pa siya makita. Kaya yun ang ginawa ko. Oo na. Kaya kahit anong pang sabihin mo, hinalikan mo pa rin yung dibdib ko. Tingnan mo, magiging abo na ang aswang. Ganyan talaga nangyayari sa kanila kapag tinamaan sila ng binditadong itak kagaya ng hawak mo. Ilang sandali pa ay ganap na naging abo ang aswang at nang umihip ang hangin, tinangay na iyon sa kawalan. Pagkatapos nun, pumasok na kami ni Narda sa loob ng bahay at ginamot ang aming mga sugat. Dahil sa impeksyon ng kuko ng aswang, pareho kaming hindi makabangon ni Narda kinabukasan. Inaalagaan naman kami ni Inay. Nang malaman ni Namang Emilio ang nangyari, ilang araw din silang nagbantay sa amin. Inisip kasi nila na baka samantalahin ng mga aswang ang pagkakasakit namin. Maraming salamat sa iyo, Mang Emilio, at sa mga kasamahan namin na nagboluntaryong magbantay dito sa amin habang hindi pa kami nakakabawi ng lakas nitong si Narda. Isang grupo tayo, Junel. Isang hangarin natin. Kaya kung merong nasasaktan sa atin, ay kailangan magdamayan. Kumusta na kayo ngayon, Narda? Medyo maayos na, Mang Emilio. Mabilis na naghihilom ang mga sugat ko dahil sa langis na binigay mo. Oo nga, Mang Emilio. Naalis na kasi ang mikrobyo ng kuko ng aswang sa mga sugat namin. Kaya madali kaming nakabawi. Ang tanong ko kumusta na kayo ni Junel? Palagi na kayong magkasama Balitaan nyo naman kami kung kumusta na ang relasyon ninyo. Ikaw naman, Mang Emilio. Nakakagulat naman yung mga tanong mo. Ayos naman kami ni Narda. Magkasundo naman kami. At kasundo din niya si nanay. Oo nga naman, Mang Emilio. Ayos na kami ngayon. Nung simula lang naman kami nagkakainisan kasi walang tiwala si Junel sa akin. Pero ngayon ayos na. Magkasama na kami sa labanan. Aling Dolores, ayos na daw. Sa palagay ko naman makakatikim na din tayo ng mainit na sabaw, ano? Makita ko lang mag-asawa itong si Narda at kung si Junel ang mapal na lalaki yun. Sasagutin ko ang baboy na panghanda. Aba, di naman ako tututol kung si Narda ang mapapangasawa niya. Nasa edad na sila. Kumbaga nasa huling biyahe na. Pwede na, Mang Emilio. Huwag naman kayong ganyan, Nay. Nakakahiya naman kay Narda. Baka isipin niya na porket nandito siya sa atin, sinasamantala na natin siya. Ba, wala akong iniisip na ganyan, Junel. Mang Emilio, siguro dapat turuan mo munang manligaw tong manok mo. Mahina pa Oh, tingnan mo. Pati ang alaga niyang tuta nakikiayos sa sinabi ko. Nagkatawanan ng lahat nang makita namin ang reaksyon ng alaga kong tuta. Nang mga sumunod na araw, nakabawi na kami ni Narda, pati ang napulot kong tuta ay unti-unti na ring sumigla ang katawan. Sabay-sabay kaming tatlo na nagpagaling sa aming mga sugat at sa bawat araw na lumilipas,
nagkakalapit naman ang kalooban namin ni Narda. Isang bagay na ikinatuwa naman ng mga nakakakilala sa amin. Madalas pa nga nilang sabihin na kung nagkakagustuhan na kami ay huwag nang patagalin dahil nasa huling biyahe na daw ang mga edad namin. Pero madalas ay tinatawanan lang namin iyon ni Narda. Habang gumagaling ang sugat ng alaga ko, napansin ko ang mabilis niyang paglaki. Ilang linggo lang, naging ganap na siyang aso. Palaboy, halika nga. Tingnan ko nga kung talagang magaling na ang mga sugat mo. Aba, maayos na pala ang katawan mo ah. Masigla ka ng muli. Nagustuhan mo talaga ang kanin at gatas ng kalabaw. Talagang palaboy nang ipinangalan mo sa tuta mo ah. Oo naman. Tingnan mo, parang gustong gusto din niya ang pangalan niya. Kapag narinig niya kaagad ang pangalan niya, kumakaripas ng takbo papalapit sa akin. Masigla na siya ngayon. Gumagaling na rin kasi ang mga sugat niya. Oo nga. Halos sabay-sabay tayong tatlo nagpagaling ng mga sugat. Napansin ko nga nung una na kapag kumain ng kanin na may gatas ng kalabaw si Palaboy, pasuka-suka pa. Pero ngayon, ang taba at ang sigla niya na. Ang bilis niyang lumaki. Hindi na siya tuta, aso na. Siya nga pala, Narda. Ilang linggo ka na dito sa amin. Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Nakalimutan mo na ba? Nawala na akong maituturing na pamilya. Pinatay nga ng aswang ang mga magulang ko. Kaya nga naging manunugis ako para ipaghiganti sila. Nako, nakalimutan ko na minsan mo na palang nasabi yan sa akin. Pasensya ka na. Dahil sa akin, nalungkot ka na naman. Naalala mo na naman ang mga magulang mo. Ayos lang yun. Ako nga ang labis na nagpapasalamat sa inyo ng inay mo eh. Inalagaan niyo ako. Itinuring na parang isang kapamilya. Kami kasi ni Palaboy, iisa ng kapalaran. Ulila na. Hindi ka na mag-iisa mula ngayon, Narda. Gusto kong maging kapamilya ka na namin ni inay habang buhay. Huwag ka nang umalis dito sa amin. Pwede ba yun, Narda? Kasi... Kasi ano? Ano yun, Junel? Kasi umaangil na naman si Palaboy. Parang ganito rin yung nangyari nung gabi, di ba? Oo nga. Parang meron na namang kalaban sa paligid. Talagang ibang klase to si Palaboy. Malakas ang pang-amoy niya. Walang hiya talaga tong mga aswang na to. Bakit ayaw nila tayong tigilan? Kagaya din natin sila, Junel. Kaya tayo nakikipaglaban dahil gusto nating makaganti sa kanila. Sa ginawa nila sa mga mahal natin sa buhay. Meron din silang pamilya na nasawi sa mga kamay natin. Kaya gusto nila tayong gantihan. Oo nga. Walang katapusang gantihan na lang ang nangyayari sa pagitan ng mga tao at mga aswang. Kung mamatay tayo sa labanan, darating ang oras na isa sa mga kamag-anak natin kikilos para gumanti. Kaya huwag ka na magpabaya pa ulit ha. Umanda ka kasi tirik ang araw ngayon. Mukhang sasalakayin tayo ng mga aswang. Lalong lumakas ang pagtahol at pag-angil ng alaga kong aso habang nakatingin sa sagingan. Maya-maya lang, narinig namin ang kaluskos ng mga tuyong dahon ng saging nang tamaan ng malakas na hangin. Kaya kaagad kong hinugot ang benditadong itak sa baina at hinawakan ng mahigpit habang ang aking mga mata ay nakatingin sa sagingan. Ang atensyon namin ni Narda ay napako din sa sagingan at hinihintay na lang namin kung anong klaseng nilalang ang lalabas mula roon. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento, mga mahal naming listeners, kaunting paalala lang po saglit. Ito lang po ang listahan ng mga legit channels natin. Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, at ang pinakabago nating channel na Aswang Radio. Kung meron po kayong makikita na nag-a-upload ng mga contents natin, huwag po natin silang tangkilikin at tulungan niyo po kami na i-report sila. Salamat po. Puisit na asong to. Panira ng diskarte. Nalaman tuloy nila na nasa paligid lang tayo. Umalis na tayo dito. Delikado na. May paparating na mga tao. Marami pa naman pagkakataon para maisagawa ang ating plano. Sige po, Pinuno. Oh, kumusta na kayong dalawa ngayon? Maayos na kami, Mang Emilio.
Merong nagtatago sa likuran ng sagingan na yan, Mang Emilio. Sa palagay namin merong aswang. Kasi kanina pa tahol ng tahol ang tuta ni Junel. Mga kasama, paligiran natin ang sagingan. Humanda kayo lahat. Mag-iingat kayo mga kasama. Masyadong malakas ang loob ng aswang na yan. Kahit tirik ang araw gustong mambiktima. Kaagad nga na pinalibutan ng aming mga kasamahang manunugis ang sagingan. Nakaumang na ang kanilang mga sibat at itak. Sabay-sabay nilang ginalugad iyon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sila sa amin. Hindi na nila nakita ang aswang doon, pero meron silang nakita na mga palatandaan na mayroon ngang nagtago na aswang doon dahil sa mga nabaling dahon ng mga maliliit na puno ng saging at ang mga patak ng laway ng mga aswang. Kung hindi pala kami dumating, ay tsak na mapapalaban na naman kayong dalawa. Pambihira talaga. Talagang ayaw kayong tigilan ang mga aswang na yan. Gusto nilang samantalahin na mahina pa kayo para madali kayong mapatay. Oo nga, Mang Emilio. Pero malas nila kasi kasama namin si Palaboy. Naaamoy niya at nalalaman niya na may aswang sa paligid. Kaya nakakapaghanda kami ni Junel. Oo nga. Kahit tuta pa lang tong si Palaboy, may pakinabang na. Kung ganon, ay alagaan mo mabuti at mahalin ang tuta na yan, Junel. Malaki ang may tutulong niyan sa atin, lalo na kapag mayroon tayong hinahanap na aswang. Yun nga rin ang naiisip ko, Mang Emilio. Matalino ang tuta na to. Tuturuan ko siya kung paano mahalin at ipagtanggol ang mga tao. Siya nga pala, Mang Emilio. Saan ba kayo pupunta? Sa inyo nga sana eh. Kasi nga ay magdaraos ang karawan ng pamangkin ko na si Cristina sa darating ng linggo. Kung kaya nyo na ni Junel, ay pumunta kayo doon. Nag-imbite. Maghahanda daw sila ng marami. Ganun po ba? Sige po, pupunta kami ni Narda. Maayos naman na ang aming pakiramdam. Sa sunod na linggo pa naman yun. Ay, naku, itong si Palaboy. Narinig lang na magkakaroon ng handaan sa bahay ni na Cristina, parang tuwang-tuwa. Tingnan mong buntot hindi mapakali. Ang mga mata para nagmamakaawa na isama mo siya. Oo nga no. O siya, sige na Palaboy. Isasama na kita sa bahay ni Cristina sa susunod na linggo. Kaya magpagaling ka pa ha. Sa paglipas nga ng mga araw, lalong sumisigla ang alaga kong si Palaboy. Naging magana rin siyang kumain, lalo na nga kung may gatas ng kalabaw ang kanin na ibinibigay ko sa kanya. Kapag natutulog ako ay nagugulat na lang ako kapag nagising ako na makikita kong nakatabi na siya sa akin. Tuwing umaga ay masigla siyang lumalabas ng bahay at sumusunod sa amin ni Narda kapag nagpapasikat kami ng araw. Magaling ng sugat ko, Junel. Pagkatapos nating pumunta sa handaan ni Cristina, magpapaalam na rin ako sa'yo. Alis ka? Akala ko ba nag-usap na tayo? Oo nga. Hindi pa naman tayo kasal. Nakakahiya naman kung dito na agad ako titira sa inyo. Baka machismis ma tayo. Alam mo naman ang isipan ng mga tao, di ba? Saan ka naman pupunta, Narda? Di ba wala ka ng pamilya? Huwag ka nang umalis. Kung gusto mo ay ikaw na lang ang tumira dyan sa kabilang bahay. Sa kapatid ko yan at matagal na silang wala dito. Siya nga naman, Narda. Para mabantayan na rin kita. Ngayon ka pa ba aalis kung kailan may usapan na tayo? Sa akin lang naman, ayoko rin pag-isipan tayo ng mga nakakakilala sa atin. Baka sabihin ba na nagsasama tayo ng hindi kasal? Nako, wag mong intindihin ang sasabihin ng tao. Ang mahalaga, alam natin ang totoo na hanggang ngayon ay hindi pa kayo nagtatabi ni Junel kahit na nobyo mo na siya. Sige po. Ganun na lang pong gawin natin, Nay Dolores. Doon na lang muna ako sa kabilang bahay hanggang hindi pa kami kasal ni Junel. Aba, nako, tinawag mo na akong inay. Kasarap naman pakinggan. Sige, total ay doon din naman ang punta nyo kapag kasal na kayo ni Junel. Tawagin mo na akong inay simula kayon. Salamat po, Nay. Ganoon na nga ang ginawa namin ni Narda. Lumipat siya sa kabilang bahay pero palagi pa rin akong nakabantay sa kanya. Lalo na nga at alam ko na palagi na kaming sinusundan ng mga aswang. Hanggang sa birthday ni Cristina, tanghali nang pumunta kami roon. Marami nga ang handa niya kaya marami ang bisita. Nagpalitsyon pa ng baboy si Mang Emilio. Mayroon ding mga puto na gawa sa malagkit at mga inumin na lambanog at tuba. Nagsaya ang mga tao sa pagkakataong ito.
Para bang nakalimutan kahit sandali ang bagabag at pag-aalala sa mga aswang tuwing sasapit ang gabi. Pero ang higit na masaya ay si Palaboy. Nang makita si Christina ay kaagad na lumapit sa kanya at ikiniskis sa binti niya ang katawan at buntot. Ang bait naman ng aso mo, Kuya Junel. Parang natutuwa siyang narito siya ngayon. Oo nga eh. Parang ang sese niya kasi nakikita niyang marami kang handa. Palaboy, anong gusto mong kainin? Kumakain ba siya ng karne? Ako kasi nagluto ng sinigang na baboy. Baka gusto ito ni Palaboy. Madalas ay kanin na may gatas ng kalabaw ang pinapakain ko sa kanya. Subukan mo lang. Baka kainin din niya kung anong ibibigay mo. Oo nga naman, Christina. Tingnan mo, oh. Titig na titig sa'yo si Palaboy, parang gustong gusto ka niya. Sige nga, Palaboy. Sandali lang, ah. Ikukuha kita ng sinigang na baboy. Sana magustuhan mo. Kumuha nga ng isang malinis na maliit na plato si Christina at inilagay doon ang ilang piraso ng karne ng sinigang na baboy. Tapos ay inilapag sa harapan ng alaga ko na si Palaboy. Noong una ay inamoy lang niya yun. Tapos ay muling tumingin kay Christina. Kami naman ni Narda ay nanonood lang din sa kanya. Hindi nagtagal, kinain din niya ang sinigang na baboy. Parang nagpapakitang gilas siya kay Christina. Nagustuhan niya ang karning yun, kaya ilang saglit lang naubos na niya ang 3 piraso. Wow! Naubos mo yung binigay ko sa'yo. Galing naman ni Palaboy. Nasarapan siya sa luto mo, Christina. Sige, Kuya Junel. Kumain na rin kayo ni Ate Narda. Ako na munang bahala dito sa alaga mo. Palaboy, halika dito. Ba, tingnan mo, oh. Parang nagustuhan talaga niya si Christina. Kaagad sumunod nang tawagin siya. Sige, Christina. Nasasabik din yan si Palaboy na makipaglaro sa ibang tao eh. Nagsasawa na yata sa pagmumuka namin. Halika na, Narda. Kumain na tayo. Anong gusto mo? Ayokong kumain ng matatamis. Baka tumaba ako. Parang gusto ko din yung sinigang na baboy. O sige, ikukuha kita. Sa susunod na handaan, kasal naman ni Junel at Narda. Oo nga po. Basta isa kayo sa magiging ninong namin ha, Mang Emilio. Oo naman. Pwede naman yun eh. Kasi sasagutin ko nga ang isang lechong baboy na ipinangako ko sa inyo, hindi ba? Ba, magandang kondisyon niya, Ninong Emilio. Payag ako sa ganyan. Pipilitin ko na si Junel na pakasalan ako. Nagkatawanan ng lahat ng naroon. Tapos ay ipinagpatuloy na namin ang kainan. Habang kumakain kami, nakita kong nasa kalayuan si Christina at ang aking alaga. Nang matanaw ko na may lalaking lalapit sa kanila na hindi ko naman kilala, napatayo ako sa upuan. Lalo na nga at nakita kong umaangil si Palaboy habang tinatahulan ng lalaki. Kaya nagmamadali kong hinawakan ng dala kong itak at mabilis na lumayo kay Narda. Nagulat si Narda kaya agad niya akong sinundan. Anong problema, Junel? Yung lalaki, tinatahulan ni Palaboy. Ayun siya, palapit na kay Christina. Oo nga, mukhang masamang balak niya. Dalian natin. Christina! Layuan mong lalaking yan! Ano yun, Ate Narda? Layuan mong lalaking yan! Huwag mong ibibigay sa kanya si Palaboy. Huwag kayong mag-alala. Ito si Mang Clemente. Taga dyan lang siya sa malapit sa aming bahay. Hindi niya sasaktan si Palaboy. Natutuwa lang din siya sa aso. Ah, ganun ba? Kilala mo palang taong yan? Oo, Kuya Junel. Huwag kayong mag-alala sa kanya. Kinabahan ako dun Akala ko talaga kukunin niya na si Palaboy at itatakas. Ano nangyari, Junel? May problema ba? May lalaki kasing palapit kay Christina. Kinalong si Palaboy. Sabi naman ni Christina kilala daw niya yung lalaki na yun. Mang Clemente raw ang pangalan niya. Eto si Mang Clemente kumakain. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang itinuro ni Mang Emilio. Kamukha nga siya ng lalaking lumapit kay Christina at kinalong si Palaboy. Kaya pala panay ang angil at pagtahol ng aking alaga ay dahil aswang iyon na may kakayahang gayahin ang taong gusto niya para linlangin kami at maisagawa niya ang mga plano niya. Kaagad kaming lumingon ni Narda kay Christina. Christina!
Kunin mo na sa kanya si Palaboy. Aswang ang taong yan. Magaling ka talaga, Junel. Pero ngayong nasa akin na ang asong ito, hindi mo na siya mababawi pa. Naku po! Nakuha niya na si Palaboy! Itinakbo niya na, Kuya Junel! Mga kasama, tulungan natin sila! Habulin natin ang aswang na yun! Puwisit na aswang na yon, panira ng kasayahan ng mga tao. Kahit ang haling tapat sumasalakay. Junel, saan nagpunta ang aswang? Doon sa taniman ng talong Ninong Emilio. Doon kayo sa kabila at habulin namin siya. Kailangan na mabahoy ko ang alaga ko. Ayun ang aswang! Napakabilis niyang tumakbo! Palaboy! Huwag kang sumama sa kanya! Nawala siya, Junel! Saan na ba nagsus ang aswang na yon? Palaboy! Nasaan ka na? Palaboy! Sumagot ka! Muli naming narinig ang malakas na tahol ng alaga kong aso. Mabilis kaming nagpunta sa direksyon kung saan namin siya narinig hanggang sa makita namin na naroon nga ang aswang. At sa pagkakataong iyon ay nagpupumiglas na si Palaboy. Nang makakuha siya ng pagkakataon ay kinagat niya ang kamay ng aswang kaya binitiwan siya noon. Nang makatakbo palayo sa kanyang alaga ko, lumapit iyon sa akin kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na salakayin ang aswang. Pero kagaya ng iba, tuso ang aswang na ito. Mabilis siyang nagsuot sa mga puno ng talong kaya muli na naman kaming nakipaghabulan. Hanggang sa makasalubong namin si Mang Emilio. Mang Emilio, Estin Ninong, sa nagsutang aswang. Doon ko siya nakitang tumakbo. Puntahan niyo doon at sasalubungin ko naman sa kabila. Tayo na, Junel. Hindi siya dapat na makalayo. Sige, salubungin mo siya sa kabila, Ninong Emilio. Dito naman kami. Hindi dapat makatakas ang aswang na yon. Sige. Magkita tayo sa dulo. Halika na, Palaboy. Teka, bakit ayaw mong sumama sa akin? Bakit tinatahulan mo si Ninong Emilio? Nakalayo na siya sa atin Pambihira. Dapat pala nakinig tayo kay Palaboy. Alam niya kung aswang o hindi ang nasa paligid. Kagaya ng tinatahulan niya. Tsak na yun ang aswang na ginaya lang ang anyo ni Ninong Emilio. Anong nangyari, Junel? Bakit narinig ko ang pangalan ko? Natakasan po kasi kami ng aswang. Ginaya po kasi niya ang anyo nyo. Kaya akala ko kayo yung kausap namin kanina. Nag-iisa lang siya. Nakalimutan ko na may mga kasama nga pala kayo. At isa pa, hindi namin pinansin si Palaboy habang tinatahulan yung tumakas na aswang. Sa susunod ay makinig kayo kay Palaboy. Alam niyo naman na malakas ang pang-amoy at pakiramdam ng aso. Kapag hindi niya kilala, lalo na kung aswang ang nasa paligid, ay tiyak na hindi siya titigil sa pagkahon. Oo nga, yun nga din ang napansin ko. Kasi ngayon, tingnan nyo, tahimik na siya. Mula nga noon ay palagi na naming isinasama sa mga lakad namin si Palaboy, lalo na nga kung gabi at nagro-ronda kami. Dahil sa malaking tulong sa amin si Palaboy, madali naming natutugis ang mga aswang. Kahit saan sila magpunta at magtago, nasusundan sila ni Palaboy. Dahilan para mahuli namin ang aswang na dumadayo sa aming lugar para mambiktima. Ang huling aswang na nahuli namin ay sinunog ulit namin kagaya ng unang balbal. Magaling talaga kapag kasama natin si Palaboy. Walang lugar na pwedeng pagtaguan ng aswang. Salamat, Palaboy. Talagang magaling ka. Teka, Palaboy, saan ka pupunta? Pabayaan mo na lang, Junel. Sundan na lang natin. Saan na naman pupunta ang alaga mo, Junel? Hindi ko nga din alam, Ninong Emilio. Baka mayroon na naman siyang naamoy na aswang. Sige, tayo na. At sundan natin si Palaboy. Tuloy-tuloy na tumakbo sa madilim na lugar si Palaboy at sinundan namin siya ng palihim hanggang sa makarating siya sa tapat ng bahay ni na Cristina. Sarado na ang bahay kaya tumahol ng ilang beses si Palaboy habang nakatingin sa bintana ng bahay. Nang hindi bumukas ang bintana ng bahay ni na Cristina, naupo na lang sa tapat niyon si Palaboy. Noon kami lumapit sa kanya. Ay nako, parang alam ko na kung bakit nandito ang aso mo, Junel. Oo nga Parang si Cristina yata yung gusto niyang makita. Kaya nandito siya.
Naku nga, parang kakaiba ang alaga mo, Janelle. Para bang gusto niyang makita ulit si Christina? Palaboy, halika na. Umuwi na tayo. Ay, nako. Ayaw nang umalis dito. Baka gusto talaga na makita si Christina. Christina? Nandiyan ka ba? Kung gising ka pa, ay dumungaw ka sa bintana. Ang Tio Emilio mo ito. Magandang gabi, Tio Emilio. Bakit nandito po kayo? Gabing-gabi na. Galing kasi kami ng ronda. Itong si Palaboy, hindi ito tumuloy. At kanina pa ako po rito sa tapat ng bintana nyo. Gusto ko yata makita. Ay, nako. Ikaw nga ang gustong makita ng alaga ko, Christina. Tingnan mo, oh. Tuwang-tuwa siya na makita ka. Hindi mapakali sa kasiyahan. Kaya lang ay gabi na, Christina. Ayaw pa rin umuwi ni Palaboy. Palaboy, malalim ng gabi. Umuwi ka na't magpahinga. Bukas na lang ulit tayo maglaro, ha? Matapos niyon ay kusa nang umalis si Palaboy at nauna nang umuwi sa amin. Napatawa na lang ang lahat ng naroon na kasama namin. Nasabi pa nga ng iba na parang may isip talaga ang alaga ko. Naiintindihan niya ang sinasabi ng mga taong nasa paligid niya. Nang mga sumunod na pagkakataon, kapag nawawala ang alaga ko ay alam ko na kung saan ko pupuntahan. Nandoon sa bahay ni na Christina. Laging doon nakatambay at nagbabantay kay Christina. Hanggang isang gabi na pauwi na kami ni Narda, 2 lalaki ang humarang sa aming daraanan. May mga malalaking salakot na nakalagay sa ulo ang mga ito, kaya hindi masyadong makita ang muka. Wala kaming balak na saktan kayo. Ang mahalaga lang sa amin ay ang asong yan. Ibigay mo siya sa amin at papabayaan namin kayo makauwi ng buhay. Hinihingi niyo ang aso ko? Sa palagay niyo ba, ibibigay ko to sa inyo? Higit pa sa isang alagang turing ko kay Palaboy. Para na namin siyang kapamilya. Huwag ka na magmatigas, Pogi. At ibigay mo na lang sa amin ang aso na yan. Pangako, hindi na namin kayo guguluhin. Kilala ko ang boses mo. Ikaw yung baklang aswang na tumangay sa bangkay ng pinsan ko. Tama ka. Nagugutom na kasi ang mga kasamahan naming balbal. Kaya tinulungan ko sila. Kung gayon, balbal ka rin? Nagkakamali ka. Isa nga rin akong aswang pero hindi ako balbal. Mas malakas at mas mabangis ako sa mga balbal. Kaya kung hindi nyo ibibigay sa akin ang aso na yan, tatapusin namin kayo. Alam ko naman nakakainin nyo lang ang alaga ko. Kasi kapag kasama namin siya, sa pagroronda namin, wala kayong lusot. Naaamoy niya kayo kahit saan kayo magtago. Kaya lalabanan namin kayo. Tayo na, Narda. Ipakita natin sa mga to na hindi tayo natatakot sa kanila. Bago kami nakalapit sa mga aswang ay nauna nang sumugod si Palaboy. Dinamba niya ang baklang aswang at kinagat sa kamay. Pero kaagad siyang hinawakan sa liig at ibinalibag sa malaking puno na naroon. Alam kong nasaktan siya nang tumama ang katawan sa puno, pero kaagad siyang bumangon at muling sumalakay para tulungan kami ni Narda. Muli niyang dinamba ang baklang aswang at kinagat uli sa hita. Kaya habang abala sa kanya yon, kaagad akong lumapit at tinaga ko ng itak. Ang bilis niyang kumilos. Nailangan niya mga pag-atake ko. Para lang akong tumaga sa hangin. Hangal! Ano ang kala mo sa akin? Ganun mo na lang ako kadaling matatamaan? Hindi ako mahilang aswang kagaya nila. Lumayo ka sa kanya, Junel! Gabunan ang isang yan. Tingnan mo kung paano niya palakihin ang kanyang katawan hanggang sa mawasak ang kanyang damit. Isa siyang maskuladong lalaki. Sobrang itim ng kanyang balat, pero puting-puti naman ang balahibo niya pati buhok. Ang galing ka, babae. Nahulaan mo kung anong klaseng aswang ako. Kaya huwag ka nang umasa na matatalo mo ako. Tama nga lang pala na tawagin kitang baklang maton na aswang. Bitiwan mo ang alaga ko. Walang hiya kang aso ka. Nagpipilit kaming kunin ka, pero sa halip na sumama ka ng maayos, ay lumalaban ka pa, ha? Dapat ka rin bigyan ng leksyon. Ihahampas kita sa lupa ng makalog kang utak mo. Ganyan nga ang dapat gawin. Sa mga matitigas ang ulo para lumambot, kailangan masaktan para sumunod sa atin. Mga hangal talaga kayo! Humanda ka! Sikat na babae. Akala mo naman porke tumakas ako nung nakaraan ay mahina ako. Nagkakamali ka! Wala akong pakialam kung anong klase ka! Lalaban ako kahit mamatay pa ako!
Magkakasunod na taga ang ginawa ni Narda pero mabilis lang na nakaiwas ang aswang. Nalilito na tuloy ako kung sino ang tutulungan ko sa kanilang dalawa hanggang sa magpasya akong tulungan si Narda nang makita kong tumakbo na papalayo ang aking alaga na si Palaboy. Galit na galit naman ang baklang aswang nang takbuhan siya ng aso. Ano pang hinihintay mo? Sundan mo na ang aso na yon. Huwag kang babalik hanggang hindi siya nahuhuli. Ako nang bahala sa dalawang ito. Sige, ako nang bahala sa siraulong asong yon. Dalihan mo, baka makalayo siya ay hindi mo na masundan. Tapusin na natin ang isang to, Narda. Kailangan ni Palaboy ang tulong natin. Sige, sabay tayong sumugod. Kahit magtulungan pa kayo ay hindi niya ako matatalo. Kakainin ko kayong dalawa ngayong gabi. Kung meron mamamatay dito, ikaw yon! Mabagal ka. Hindi mo ako matatamaan kung ganyan lang. Huwag mong maliitin ang mga kagaya namin. Hindi magtatagal ay babagal din ang kilos mo. Heto pa, tanggapin mo ito! Anong ibig mong sabihin, babae? Hindi mo nga ako magawang tama. Sa akala mo ba ay sumasalakay lang kami na wala kaming ginagawa? Nagkakamali ka. Sa sobrang tiwala mo sa sarili mo, hindi mo namamalayan na basang-basa ka na ng asido na isinabi ko sa iyo tuwing tatagayin kita! At dahil ang mga kagaya mong aswang ay mainit ang katawan, hindi mo agad nararamdaman ang init ng asido at lasong umaagos na dyan sa katawan mo! Asido? Lason? Dahil sa asido, nalapnos ng balat mo. Nagkaroon ng sugat kaya ang laso naman ay unti-unti na rin kumakalat at sumasama sa dugo mo! Hangat kayong dalawa! Tatapusin ko na kayo! Nagulat ang aswang dahil ay hindi na siya ganong kabilis. Namamanhid na ang kanyang katawan at hindi na niya makontrol iyon para igalaw. Pinagmasdan niyon ang mga palad at ganon din ang balat na unti-unting tinutunaw ng asido. Para tiyakin ang kanyang kamatayan, sinabuyan pa siya ni Narda sa muka. Kaya nagsisigaw ng malakas ang aswang. Pinilit pa niyang tumakbo pero pinukul ko sa kanya ang mahabang itak. Tumama yon sa kanyang likuran at tumagos sa dibdib. Nang mamatay siya, kaagad kong hinugot ang itak. Halika na, hanapin na natin si Palaboy. Sinundan siya ng baklang aswang. Nag-aalala ako na baka mahuli na siya. Sana hindi pa tayo huli. May mga taong dumarating. Jinel, Narda, mabuti naman at ligtas kayo. O Ninong Emilio, napalabang kami sa dalawang malalakas na aswang. Kung hindi nga umalis yung isa at hinabol si Palaboy, baka hindi na namin natalo ang isang to. Kaya nga kami naandito ay dahil kay Palaboy. Siya ang sumundo sa amin doon sa kubo na tinatambayan natin bago tayo magronda. Mabuti at naintindihan ko ang gusto niyang mangyari. Palaboy, Diyos ko, kinabahan ako sa iyo. Akala ko nahuli ka na ng aswang na yun. Mabuti at tumakbo ka kina Ninong Emilio. Pero yung sinasabi ninyong baklang aswang ay hindi na namin nakita. Siguro ay umiwas na siya nang makita na marami kami. Mabuti naman at ligtas ka, Palaboy. Masaya ako makita kang muli. Matapos ang pangyayaring yon ay palagi ko nang napapansin ang aso ko na hindi mapakali sa araw. Palagi siya sa labas ng bahay namin, paikot-ikot doon. Minsan ay parang mayroon siyang makikita kaya aangil siya at minsan ay tatahol. Nang muling sumapit ang gabi, nagulat ako nang mapansin ko na hindi mapakali sa kanyang tulugan si Palaboy. Tumakbo siya palabas ng bahay kaya sinundan ko. Nakita ko nang tumingala siya sa langit at pinagmasdan ang bilog na buwan. Bakit siya nakatingin sa bilog na buwan? Sinong tinitingnan mo dyan? Huwag kayo mainginay. Yung si Palaboy ang tinitingnan ko. Nakatingala siya sa buwan. Kanina pa siya ganyan. Ayaw nga ano? Bakit kaya ganyan ang posisyon niya? Hindi ko nga alam na Kanina pa siya sa ganyang posisyon. Hinihintay ko lang kung anong gagawin niya. Baka may nararamdaman na ba siyang aswang sa paligid. Kaya ganyan ang kilos niya. Kaya nga po hawak ko ng itak ko. Para ano man ang mangyari, meron akong magagamit panlaban sa kanila. Ayun na siya, Junel. Tumakbo na palayo. Huwag kayong aalis dito sa bahay, Nay. Ako na lang susunod sa kanya.
Hinabol ko nga ang aking alaga nang tumakbo yun at pumasok sa kakahuyan. Nang magtago yun sa likuran ng malaking puno, lalapitan ko sana. Pero nagulat ako nang mula roon ay lumabas ang isang gwapo at machong binata. Kaagad ako nagtago nang makita kong tumayo muna siya at nagpalinga-linga bago tuluyang umalis. Kinabahan ako dahil naramdaman ko ang malakas niyang aura. Nang muli akong sumilip, wala na siya doon. Noon naman dumating si Narda. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang aso mo? Wala na siya. Umalis siya matapos na maging tao siya. Naging taong alaga mong aso? Totoo ba yung sinabi ni Inay kanina? Nakita niyo na tumitingala siya sa liwanag ng buwan? Oo. Tapos tumakbo siya dito at sinundan ko. Dito ko na nga siya nakita na naging isang matipunong binata. Yun na nga ang iniisip ko nun kung bakit siya hawak ng balbal. Inisip ko nga na aswang din ang aso mo kaya nandun siya. Hindi mo lang nabisto ka agad dahil sa ginawa nating ritual noon. Kaya pansamantala siyang nakulong sa katawan ng aso. Oo, natatandaan ko ng ginawa nating ritual. Ibig mong sabihin ay unti-unti na yung nawawala ng bisa. Kaya bumabalik na siya sa pagiging tao niya kapag gusto niya. Maaaring dahil sa bilog na buwan. O kaya naman meron pang ibang dahilan kaya gusto niya maging tao. At isa na rin si Christina. Kung matatandaan mo, gustong-gusto niya yun, di ba? Oo, tama ka. Baka si Christina nga ang dahilan. Umiibig siya doon, kaya nawasak ang ritual na ginawa natin. Ang pinag-aalala ko lang ay kung ano nang takbo ng utak niya ngayon. Gayong nagbalik na siya sa pagiging tao niya o pagiging aswang niya. Kung magiging masama siya, wala tayong pagpipilian kung hindi pigilan siya at patayin, Junel. Paano kung isa pala siyang mabuting aswang? Sa tanang buhay ko, wala pa akong nakita na mabuting aswang. Lahat sila masama, kaya wag kang umasa. Halika na. Kumilis na tayo. Hanapin na natin siya. Una naming pinuntahan ang bahay ni Christina. Hindi namin siya nakita doon kaya naghanap kami sa ibang lugar. Pero bigo na kaming matagpuan si Palaboy. Buong gabi kaming naghanap sa kanya pero hindi na namin siya nakita. Nang marinig namin ni Narda ang tilaok ng manok, naisipan na naming umuwi para makapagpahinga. Nang nakahiga na ako ay narinig ko ang tahol ni Palaboy kaya nagmamadali akong lumabas ng bahay at sumilip sa bintana. Nakita ko nga siyang tumatakbo palayo sa bahay kaya nagmamadali akong lumabas at sinundan ko siya hanggang sa makarating nga ako sa tabi ng ilog. Hinanap ko siya sa paligid, hindi ko siya nakita. Palaboy! Nasaan ka na? Huwag kang umalis! Huwag mo akong iwanan! Palaboy! Hindi ako maaari magtagal. Bumalik lang ako para magkausap tayo ng maayos. Nandito ako sa likuran mo. Huwag ka nang umarap. Ayaw kong makita ang malungkot mong mukha sa aking pag-alis. Palaboy, nagsasalita ka na. Ikaw ba yung lalaking nakita ko kagabi? Ako nga yun. Ariston ang tunay kong pangalan. Kung natatandaan mo pa, ako yung lalaking aswang na hinabol niyo sa sementeryo nang masugatan ako at naganyong tuta ako para makatakas sa inyo. Kaso lang ay kinuha mo ako at iniuwi. Nagsagawa kayo ng ritual. Kaya pasamantala akong nakulong sa katawan ng tuta na yon. Kung ganun, tama nga ang hinala namin ni Narda. Aswang ka rin kagaya ng nakalaban namin. Oo. Ako ang dahilan kay patuloy ka nilang sinusundan. Gusto nila akong bawiin sa'yo dahil ang mga aswang na kagaya ko ay narapat lamang makisama sa mga kauri ko. Kung ganun, bumalik ka ba para kalabanin ako? Kaya ba ayaw mo akong humarap sa'yo? Nagbalik ako para magpasalamat sa'yo. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng kabutihang ginawa mo sa akin. Habang nakakulong ako sa katawan ng aso, itinuring mo akong kapamilya. Utang na loob ko sa'yo ang buhay ko. Itinuring mo akong parang anak. Maraming salamat. Kung ganun, aalis ka na ba talaga? Hindi ka na magpapakita sa akin? Oo. Maaaring ito na ang huli nating pagkikita. Ang mga kalay ko ay kukumbinsin ko na wag nang manggulo rito. Ganun pa man, palagi ka pa rin mag-iingat. Ulila na ako at walang ibang nagmahal sa akin kundi ikaw. Kaya hayaan mo akong tawagin kang Itay. Salamat, Ariston.
Kahit sa maikling panahon na pagsasama natin, ay naging masaya ako. Sige anak, kahit anong oras mo gustuhin bumalik, ay bukas ang pintuan ng aking bahay para sa iyo. Masaya rin akong naging bahagi kayo ng buhay ko. Kayong dalawa ni Nanay Narda. Paalam, Itay. Naramdaman ko na tinapik ni Ariston ang aking balikat. Nang lumingon ako sa aking likuran, hindi ko na siya nakita. Napangiti na lang ako at saka umalis sa lugar na iyon. Noon ko nakita si Narda na nakatayo sa di kalayuan. May hawak siyang itak kaya kaagad ko siyang nilapitan. Bahagya siyang ngumiti sabay hawak sa aking pisngi. Huwag ka nang malungkot. Kahit naman umalis na siya, hindi pa rin siya nakalimot na balikan ka't pasalamatan. Nakita mo rin pala yung gwapong binata na kausap ko. Siya si Palaboy. Nakalaya na siya sa katawan ng aso. Ariston pala ang tunay niyang pangalan. Oo. Nakita kong pag-uusap niyo. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Ngayon ko lang din naisip na nagkamali pala ako noon. Akala ko kasi lahat ng aswang masama. Walang puso. Pero iba siya. Oo. Marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Mabait ang batang yan. Sinabi pa niya na kapag nakita na niya ang mga kauri niya, ay kakausapin niya ito na huwag na manggulo sa lugar na to. Mabuti naman kung gano'n. Matatahimik ng baryong ito at makakapagpahinga na tayo. At syempre, mabibigyan na natin ng panahon ng ating mga sarili, di ba? Ngumiti ng matamis si Narda sabay kumapit sa aking braso at hinila na ako pabalik sa aming bahay. Nang gabing yun, hindi kami nagronda. Nagtiwala ako sa sinabi ni Ariston na wala ng aswang na maghahasik ng lagim sa aming lugar. Pero nang sumikat ang araw, nagkagulo ang mga tao ng isang bangkay ang natagpuan sa talahiban sa gilid ng daan. Nagtamuyo ng maraming sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Wasak din ang lalamunan na siyang tumapos sa buhay niyon. Namatay na dilat ang mga mata dahil sa matinding sindak. Kilala niyo ba ang taong to, Ninong Emilio? Abay, hindi. Ngayon ko lang siya nakita. Sa palagay ko ay hindi siya taga rito. Baka dito lang dinala ng aswang na pumatay sa kanya. Sa tingin ko, lumaban pang lalaking to. Napakarami niyang sugat sa mga kamay at mukha. Talagang hindi pa rin tayo makakatulog ng maayos sa gabi. Palagi pa rin may pangamba dahil sa mga gumagalang aswang ngayon. Dahil nakakatakot. Hindi pa naman tayo nagsasagawa ng pagroronda kagabi. Niloko lang ba tayo ni Ariston? Abay, hindi ko alam. Alalahanin mo na buhay pang baklang aswang ngayon. Baka siya may gawa niyan. Ang ibig kong sabihin, ay pinaasa lang ba niya tayo na kakausapin niya mga kauri niya na lumayo na at huwag na dito magasik ng lagim? Kailangan natin siyang makita. Kapag napatunayan natin na kasama siya sa gumawa nito, wala tayong magagawa kung hindi ang tapusin din siya. Nang mga sumunod na araw, mayroon pang mga natagpuang bangkay sa iba't ibang lugar ng aming baryo. Pero ang mga yun, hindi namin kilala, kaya labis na kaming nag-aalala dahil ginagawa ng tapunan ng bangkay ang aming lugar. Hanggang isang babae ang huling natagpuan sa saginga. Kagaya ng iba, marami ding sugat ang babae pero walang palatandaan na aswang ang pumatay doon. Lumalala ang patayan dito sa ating lugar. Kailangan ko na naman ipagbigay alam ito sa mga pulis sa bayan. Hindi po ba dati ipinaalam na natin sa kanilang tungkol sa mga aswang dito? Wala naman silang magawa kasi nga kulang ang mga pulis nila para ipadala at tumulong dito. O nga, Janelle. Buhay pa rin ang tao na pinag-uusapan kaya kailangan ma-report yan sa kanila. Baka nga inahanap na yan ang mga kamag-anakan niya. At ang mga nawawala ng kamag-anak, doon sa mga istasyon ang pulis naghahanap. Oo nga, Junel. Tama si Ninong Emilio. Hindi kasi taga rito ang taong yan kaya kailangan ma-report. Sige, ako'y alis na. Basta ako ay magre-report sa kanila. Bahala na sila kung anong gagawin nilang aksyon. Sige po, mag-iingat kayo. Ano sa palagay mo, Junel? Mas madalas na ngayon ang pagpatay ng aswang. Ang mahirap, doon sila nang bibiktima sa malayo at dito itinatapon. Ewan ko. Nalilito na rin ako.
Kailangan mahuli natin ang aswang na may gawa nito. Pero tama nga ang kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit gaano pa ang gawing pag-iingat, dumarating ang sandali na may makakaalam niyon. Isang babaeng kababaryo namin ang sugatan at nakatakas sa kamatayan. Nang makarating siya sa aming tambayan, kaagad namin siyang tinulungan. Nang tanungin namin siya, sinabi niyang sinalakay siya ng aswang na babae. Pero isang aswang na lalaki ang dumating at nakipag-agawan sa kanya. Naglabanan ng aswang kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Noon din ay pinuntahan namin ang lugar na sinabi ng babae pero wala kaming inabutan. Nang sumikat ang araw, isang babae nga ang natagpuang patay. Pareho ba tayo ng inisip? Oo. Kung tama nga ang sinabi ng babae, baka nga si Ariston ang may gawa nito. Pero sabi niya, ay lalayo na siya dito sa lugar natin. Christina, nandito ka rin pala. Kuya, Tatay Junel, ikaw masyado kang malihim. Buong akala ko pa naman, matanda kang pinata, hindi naman pala. Oo nga, binata pa ako. Bakit mo naman nasabing hindi yun totoo? Kunwari ka pa nakilala ko ng anak mo. Ang gwapo niya at ilang gabi na siyang umaakit ang ligo sa akin. Ewan ko ba, madali ako napaibig sa kanya. Sino nga ang sinasabi mo? Si Ariston. Umakyat ng ligaw sa inyo si Ariston? Opo. At inamin niya na kayong mga magulang niya. Kayo meron na pala kayong anak. Naiiya lang kayong ipaalam sa lahat kasi hindi pa kayo kasal. Aling Nada, umamin ka. Ha? Junel, sasabihin ba natin kay Christina ang totoo? Christina, kung ano man ang nalaman mo, sana itago mo na lang ha. Hindi kasi namin kasama si Ariston Bali sa ibang baryo siya nakatira. Nasabi mo niya sa'yo kung kailan siya babalik. Kasi gusto ko siyang makausap. Gabi-gabi namang bumibisita sa akin si Ariston. Paborito pala niyang sinigang na baboy kaya yan ang lagi kong inihahanda. Ganun ba? Kinakain niya ba kahit may bawang? Nanay Narda, wala namang bawang ang sinigang. Sampalok, sili at sibuyas lang yun, di ba? Oo nga pala. Wala nga palang sangkap na bawang yun. Di bale, mamayang gabi, pupunta kami sa inyo. Pero huwag mong sasabihin basta ipagluto mo lang siya ng sinigang. Kagabi nga marami akong ipinadala sa kanya Kasi sabi ko, ipagluluto ko siya ng sinigang para sa kanya at sa pamilya niya. Hindi pala sa inyo dinala? Sinabi ko nga sa iyo na nakabukod pa siya ng tirahan. Baka doon niya dinala sa mga kasama niya sa bahay, yung niluto mo, di ba? Basta, kung magkita kayo, huwag mong sabihin na nagkausap tayo. Gusto kasi namin na sorpresahin siya. Sige po. Nang muling sumapit ang gabi, nagsagawa kami ng pagroronda. Nagdalawang grupo kami. Naisip namin ni Narda na magpunta sa likuran ng bahay ni na Christina. Naaalala namin ang sinabi niya na gabi-gabing nagpupunta roon si Ariston. Sa gawing likuran ng bahay nila kami dumaan. Malapit na kami sa bahay ni na Christina nang makarinig kami ng angil ng aswang. Kaya nagmadali kaming lumapit at nakita nga namin na may lalaking aswang na pumatay ng isang lalaki rin na naroon. Nang mawala ang bangis sa itsura ng lalaki, nakilala namin na siya ay si Ariston. Nagulat pa siya nang makita kami. Itay Junel? Nanay Narda? Tama ang hinala namin. May kinalaman ka sa lahat ng mga bangkay na natagpuan nung mga nakarang araw. Ikaw ang pumatay sa kanilang lahat. Bakit mo kami niloko, Ariston? Sabi mo kakausapin mo mga kauri mo para umalis na dito. Nagtiwala kami na gagawin mo yon. Kaya naisip namin na makakatulog na kami ng mahimbing. Pero ikaw pala ang maghahasik ng lagim. Hindi ko kaya niloko, Nanay Narda. Nang makabalik ako sa akin mga kauri, ay kinausap ko sila na huwag ng perwisyon ng mga taga rito. Pero hindi sila nakinig sa akin. Kaya sino man sa kanila na nagbabalak saktan ang mga taga rito ay pinapatay ko. Ang ibig mong sabihin, anak, ang lahat ng natagpo ang patay ay mga aswang na nambibiktima sana dito. Tama kayo, Itay. Aswang silang lahat kabilang ang lalaking ito na gustong pasukin ang bahay ni na Christina. Gusto kong panindigan ang mga pangako ko sa inyo. Kaya lihim kong kinakalaban ng aking mga kauri. Kung ganon,
Nagkamali pala kami ng iniisip sa'yo. Patawarin mo kami, Ariston. Hindi kasi namin alam na ganyan ang ginawa mo. Mula nang kupkupin niyo ako, kahit nasaan yung aso ako, naramdaman ko ang pagmamahal niyo. Kaya itinuring ko na rin kayong pamilya. Magaling! Totoo nga ang kasabihan na kahit saang lugar ay naroon si Judas. Tasyo, hindi ko gagawin ito kung nakinig lang kayo sa pakiusap ko. Kung pinabayaan nyo na lang ang baring ito at hindi pinagtagkang patay ng mga mahal ko sa buhay. Ang mga tao'y pinagtatanggol mo ang pumatay sa mga kalahi natin. Kaya dapat lang din silang mawala. Ang mga aswang na napatay dito ay una nang pumatay ng mga taga rito. Wala silang awa. Kahit mga bangkay na ay ninanakaw pa rin nila. Kagaya ng ginawa nyo sa pinsan ko. Ang mga kalahi nyo rin ang pumatay sa mga magulang ko. Ngayon, parang sinabi mo pa na kayong dehado? Masikip na sa atin ang lugar na ito. Matatapos na nga ang usapin ito kung mamamatay kayo. Hindi ako papayag na saktan nyo sila. Lalabanan ko kayo kahit mamatay ako. Itay! Itay! Tulungan niyo akong patay ng mga salot na ito! Kaagad nga na sinugod ni Ariston si Tasyo. Noon ko nalaman na pareho pala silang galing sa lahi ng gabunan. Kaya pareho silang malakas, mabilis at mabangis. Naging madugo ang kanilang labanan. Kaya naman kumilos na rin kami. Ang dalawang aswang na naroon ay hinarap namin ni Narda. Malalakas din ang mga iyon, kaya pareho rin kami ni Narda na nasugatan. Pero ang pagiging desperado ni Ariston na kalabanin ng malakas na kalaban ang nagbigay ng tibay at lakas ng loob sa amin para lumaban. Napatay namin ang dalawang aswang, kaya tinulungan namin si Ariston nang makita namin na marami na siyang malubhang sugat. Sinabi ko sa'yo, hindi ka ubra sa akin! Kung sa pagkikipaglaban lang ang pag-uusapan, pagito ka pa! Mayabang ka! Tingnan mo nga ang sarili mo! Hindi ka na rin makatayo! Pero ang aminin ko na malakas ka ng bakla ka! Kaya nga dapat mong pagsisiyan na kinalaban mo ako. Ngayon, tatapusin na kita! Ikaw ang mamatay! Dahil nag-iisa ka na lang. Kahit sugutan na rin kami, hindi namin pababayaan si Ariston. Tayo na, Ariston, anak. Tapusin na natin ang kasamaan ng halimaw na to! Muli nga ay sinugod ni Ariston si Tasyo. Ibinigay ang natitira niyang lakas. Tumulong kami sa kanya. Nagawa naming mapatay si Tasyo. Kaya nga lang, napuruhan niya sa huling pag-atake si Ariston, kaya agaw buhay siyang bumagsak. Kaagad ko siyang nilapitan. Iyon din ang pagkakataong nakalapit sa amin si Christina na kanina pa pala naroon at nakikita ang labanang nagaganap. Ariston, ang dami mong sugat! Christina, parang hindi ko na matutupad ang pangako ko sa'yo. Kasi minalas ako eh. Malakas ang aswang na yun. Lumaban ka! Huwag mo akong iwanan, Ariston! Anak, kaya mo yan. Gagamutin ka namin. Laban lang. Itay, huwag niyong pababayaan si Christina. Kayo na ang bahala sa kanya. Oo, anak. Hindi namin siya pababayaan. Ngumiti lang si Ariston tapos ay ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Kasabay ng pagkamatay ni Tasyo at Ariston, natahimik ang aming lugar. Ilang buwan lang, nagpakasal na kami ni Narda. Kasabay niyon, nalaman namin na buntis si Christina at si Ariston ang ama. Kaya naman sa amin na rin tumira si Christina. Itinuring na rin namin siyang anak. Ilang buwan pa ang matuling lumipas, nanganak ng isang sanggol na lalaki si Christina, pero sinawing palad na namatay siya. Nakakalungkot pero marahil iyon talaga ang kapalaran. Kagwapo naman ng batang to.
Mula ngayon, ang magiging pangalan mo ay Ariston, ha? Tama ka, Jonel. Para may magandang alaala sa atin si Ariston. Kamukhang kamukha niyang sanggol na ito. Makalipas ang 1 taon ay pinalad na magbuntis si Narda at nagsilang siya ng isang batang babae. Kaya naman Christina ang ibinigay namin na pangalan niya. Naging masaya ang buhay namin ni Narda, kapiling ang 2 bata na ipinagkaloob sa amin. At iyan po ang aking karanasan na hindi ko makakalimutan, Sir Marville. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking kwento at kapulutan ng aral na kapag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa, gagantihan din nyo ng kabutihan. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. More power po sa inyong serye, and God bless.